Makakausap po natin ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi po. Sir, unang-una, ano po yung mga nasaksihan ninyo nang dumalaw po kayo sa Bugo City kasama ang Pangulo? Unang-una po, no, nung Miyerkules pa lang po, kinaumagahan nung pagkatapos ng lindol, inutusan na po kami ni Secretary Rex Gatchalian, Secretary Gibo Chodoro at Secretary Cristina Frasco ng ating Pangulo na pumunta diretso sa Cebu, lalo na dun sa mga areas po na tinamaan ng lindol. At para mag-initial assessment at immediately po yun ang ginawa namin, nandun na po kami ng hapon ng Miyerkules at nagsimula na po kami magtrabaho para i-assess yung mga sira at pinsala na dinulot ng lindol at magsimula na rin mag-clearing ng mga kalye para sa amin sa DPWH, ng mga tulay at i-assess na rin yung ospital dahil nakakaawa po yung mga Opo. kababayan natin na dinatna natin doon. Nasa labas po sila ng ospital pero ang maganda po kahapon po nung dumating si Pangulo inanunsyo na po niya na magagamit na po ulit yung ospital at na-clear na rin yung mga kalye. Ngayon po, ang utos naman po ng Pangulo ngayon is agad-agaran tayong gumawa ng tent city. Opo. Doon kasi marami pong mga kababayan natin na nakakaawa, ayaw ho nilang bumalik sa kanilang mga bahay at tumira at matulog sa mga gusali na may bubong dahil marami po mga aftershock. So bukas po, babalik po ako sa Cebu. I see. Kasama po si Senator Richard Gordon para i-supervise po yung pagtatayo ng ating tent city doon ayon na rin sa utos ng Pangulo. Secretary Vince, yung tent city po sa Bugo? Opo, sa Okay. Bugo po pero magtatayo din po tayo sa San Remigio, sa Medellin, tsaka sa iba pang mga lugar sa Northern Cebu. So at least yung pong ospital sa Bugo ay nakabalik na po yung mga pasyente sa loob dahil ilang gabi din po silang nanatili sa labas, although meron nga pong tent. At syempre, iba ho ang kalagayan kapag nasa labas. So, na-check na po yung structural integrity ng ospital. Everything is okay. So now they're back there. Secretary Vince, pag-usapan po natin yung tinatawag na Yolanda Village, kung saan marami po ang namatay dahil gumuho ang ilang mga kabahayan doon. Ano po ang plano ng gobyerno? Immediately po, ang kailangan doon talagang i-reconstruct yung village, no? At inutusan po ng ating Pangulo ang Department of Housing and Human Settlements na simulan na ang pag-assess at later on yung pag-reconstruct nung pong area na yon, no? Para sa ating mga kababayan. Dahil po, base dun sa nakita po namin kahapon ng Pangulo, mukhang hindi na po talaga matitirahan yung mga strukturang yon at yung mga bahay na yon, no? Dahil sa lakas po talaga ng tama ng lindol. Bakit ho kaya yun ang isa sa mga matinding tinamaan? Well, unang-una po, no, ang Bugo po talaga is practically naging epicenter yan, no? Yes. Kasi off the coast of Bugo po ang tama nung lindol, no? So, ano po talaga, nakita po talaga natin na kahit po yung mga nakatayo na struktura, hindi lang itong nakikita nyo ngayon na bumagsak, kahit po yon mukhang structurally hindi na po pwede, no? Kailangan na po talagang gibayan. Although pinapa-assess pa rin po natin sa ating mga engineers, pero marami po doon talaga mukhang kailangan na pong palitan. Yung pong tinatawag na tent city sa Bugo that you plan to build, sabi niyo po tomorrow babalik po kayo ng Cebu. Kailan ho kaya makakalipat at magagamit itong tent city na pwede na pong puntahan ng ating mga kababayan para hindi po sila nariyan lang sa gilid ng mga kalsada? Ano po, no? Nagsimula na po ngayong araw ang paggagawa at pagpe-prepare ng site, no? Pero bukas po, mukhang or mamayang ngayong gabi pa lang, magsisimula na pong itayo yung mga ibang mga tent, no? So, nagpapasalamat po tayo kay Senator Dick Gordon, ang chairman ng Red Cross at sa buong Philippine Red Cross team. Dahil po, isang tawag lang po ng ating Pangulo, nagpadala na po sila ng humigit kumulang mga 1,000 tent, no, na nanggaling sa Cebu at nanggaling din sa ibang lugar para po makapagsimula na tayong magtayo I ng see. mga tent tonight and tomorrow. Okay. So yun po ang titignan natin kasama ni Chairman Gordon bukas ng umaga. Secretary Vince, ilan po ang maaaring tumira dito sa tent city?
Ang kada tent po gagawin po natin para komportable, puwede pong isang pamilya, family of 6 'no, Okay. kasya po diyan. At, 1,000 po 'no ang tents na ipo-provide ng Red Cross, pero magpo-provide din po ng mga tents ang DSWD para sa pagkain at tubig, magpo-provide din po ng tents ang DOH para sa mga gamot, at, magpo-provide din po ang Department of Energy at ang National Electrification Administration ng kuryente para dito sa mga gagawin nating tent I city. see. So, parang bubuuin na po yan para kahit papano Po. maging livable itong area na to. Yung mga palikuran, napaka-importante rin, Sec Vince. Opo, maglalagay din po ng mga ano 'no, ng mga portalets para sa ano 'no, sa mga, toilet ng ating mga kababayan, pati na rin yung paliguan. Alright, meron ho bang mga nakita kayong mga problema sa mga gusali dahil po sa naging tama ng lindol sa Cebu, whether it be because of that, and of course, sasama ko na rin po yung posibleng substandard. Opo, no, ngayon po ongoing pa po ang assessment kaya hindi ko pa po masasagot yung inyong tanong. Pero awa po ng Diyos yung ospital ay okay. Yung pong mga kalye na passable na po lahat. Yung pong mga bridges, ano po, dahan-dahan pa rin po. Pero ina-assess na rin po yan at sisimulan na rin po ang mga repairs very soon. Maliban po dito, of course, Secretary Vince, busy din po kayo sa pagsulong dito po sa pag-check sa mga nanamantala sa ating mga flood control projects. Also very recently, nanumpa po ang ilang mga undersecretary sa inyong departamento. Ano na po ang latest? Opo, nanumpa po ang ating mga kasamahan na bago sa DPWH at nagsimula na ho talaga silang full-blown na magtrabaho, lalo na ngayon na sila ay opisyal na. Kanina po tayo po ay nag-file ng kaso sa Philippine Competition Commission. No? Mhm. Ang final po nating kaso ay against 5 contractors. Kasama po dyan ang Diskaya, ang SunWest, ang Wawaw, ang Sims, at ano po, no, finailan po natin sila ng bid rigging case, no, yung pagmomoro-moro ng bidding na pati na rin po yung mga Diskaya, inamin na rin po nila yan. Dahil po nalaman natin kay Senator Bam Aquino nung nakaraang Blue Ribbon hearing na pwede tayong makarecover ng pondo. Dahil po pag napatunayan ng bid rigging, pwede pong pumataw ng penalty ang PCC ng 110 million hanggang 250 million kada violation. Mhm. So today po, nag-file po tayo ng 12 kaso laban sa 5 kontraktor at marami pa po tayong ifa-file sa mga susunod na araw para po lahat ng pwede nating maikaso para mabawi po natin ang Ang mga pera, opo. nakaw na pera ng mga kababayan natin, magawa natin. So that's about 110 million times 12 para pong ganon for now. Ang 110 million po kasi first First instance, offense. no? Kapag ka merong pwedeng umabot ng 250 million. So, doon po sa 12 kasong yon, ang estimate natin, anywhere between 2 to 2.5 billion po. Doon pa lang po sa 12 kasong yon. At matanong ko na rin, Sec Vince, yung balita din sa mga eroplano, helicopter ng pamilya ni former Congressman Zaldico. Sabi niyo nga ay may plano, supposed to be na ibenta ang mga ito, pero mabuti na lang at napigilan dahil dinidi-register. Please explain, Secretary Vince. Opo. Kasi po yung pag-deregister sa ating kaap ay yung unang step para maibenta yung mga eroplano o chopper na yon, no? So, hindi kasi huli nga maibebenta, lalo na kung foreigner, most likely ang gustong interesadong bumili, kung hindi nila i-deregister. At mayroon pong attempt to deregister 3 helicopters. Report po sa atin yun ng kaap. Ang kagandahan po, napigilan po natin yon. Yung pong lahat ng assets po ay isumiti na rin natin sa AMLC at sa ICI para po tuluyan na pong ma-freeze itong mga assets na ito at hindi na po maibebenta. Sec Vince, one last question. Sa mga insurance companies, hindi ho ba sabi nyo pati yun ay hahabulin ninyo? Opo, meron po tayong 4 na surety bonds na hinahabol ngayon base dun sa 4 na kontrata ng mga, I think ng mga Diskaya
na kinasuhan natin at yun po ay hinahabol na natin ngayon dun sa mga insurance companies. Tayo din po ay nakipag-usap na sa Insurance Commission para po tulungan nila tayo para lahat po ng mga insurance, mga surety bonds, mahabol natin. Basta Okay. lahat po ng pwede nating habulin, hahabulin po natin para maibalik po ang pera ng mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong oras. DPWH Secretary Vince Dizon.